Your word brings life and light to us. We pray that as we study and as we read, na may comprehension o Ginoo. Makasabot jud mi ug among mapuy-an ang imong mga pamaagi. Diin gisaysay mo dinhi Ginoo nga amahan doon na may katungod ug doon na may responsibilidad sa pag himo nga ang among kagawasan nga among naangkon diha kanimo di na mailog pagbalik, di na mo ibaligya, di sa na mo pasagdan. Kay Ginoo dako kay ang bayan ni imong gihimo. It took your son to die for us. So Lord, imo ami nga mga katawhan nga grateful, dili ingrato, grateful o God, full of gratitude, mapasalamaton sa tanan nga imong gibuhat alang kanamo. Labi gawasan gikan sa sila, kapasayloan sa sila, ug ang kinabuhing walay katapusan nga among maangkon niya sa mabot nga mga adlaw. In Jesus' name we pray. Amen. So basahan na to actually 1 to 10 lang. 1 to 10. Kay sige na ni kutub actually 1 to 6 lang ta. Kay taas man siya akong gi-break, no? So 1 to 6 lang ta ang atong basahon. So Galatians chapter 1, chapter 5 verse 1 to 6. So Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up again in slavery to the law. Listen, I, Paul, tell you this. If you are counting on circumcision to make you right with God, then Christ will be of no benefit to you. I'll say it again. If you are trying to find favor with God by being circumcised, you must obey every regulation in the whole law of Moses. For if you are trying to make yourselves right with God by keeping the law, you have been cut off from Christ. You have fallen away from God's grace. But we who live by the Spirit eagerly wait to receive by faith the righteousness God has promised to us. For when we place our faith in Christ Jesus, there is no benefit in being circumcised or being uncircumcised. What is important is faith expressing itself in love. Okay, so atong buakon into two things. Number one, usaon na to nga makapadayon ta sa kagawasan nga gihatag ni Kristo Jesus is number one, ayaw paulipon again adto mga butanga. Nya mawagtang ka sa grasya sa Ginoo. In English, do not be subject again to a yoke of slavery and fall out of God's grace. That's verses 1 and 4. Ikaduha is let faith works through love. Kinala natong pagtuo atong palihukom pinaagi sa bugmag na sa verses 5 and 6. Now, atong hinuman, sa pagbuhat sa Ginoo sa tao, wala pa sila ang tao. They were in perfect relationship communion with God, no? Na-experience niya ang freedom to the max. Nga wa gyud siya gamay nga kauwaw o gamay nga kahadlok. There's nothing there. He doesn't know what is fear, he doesn't know what is shame, he doesn't know sanang to be anxious o kanang makuyawan o nabalakaw. Siya ana ang tao. Kay ang iya ra jud is fullness of joy. Kay naaman siya sa presensya sa Ginoo. Nya at the same time, in tune kay siya sa whole creation of God. So, ang tanang creation sa Ginoo, we're working together nga ang tao makigduwa-duwa pa sa kubra, sa leon, mayroon sa leon, kauna akong ulo, pasuni ang ulo. Walay kahadlok. There was no creation in God nga mahadlok ang tao. And even right now, kung tanaw na to kanang mga Jurassic, kanang mga dagko kay mga animals before, can you imagine if those creation of God during sa time ni Adan, magdudua siya ana nila? Ana ba? Pero karon gi-portray man gud ang animals, even ang mga animals nga dagko kay nga we have not seen, kung dili sa kanilang ilang mga fossils na lang, no, sa mga remains nila nga nakita na retrieve diha sa kayutaan. Gipicture pag jud na sila nga mga kanang sa nilang pastangan, mga isog kay nga mga animals, just like dinhi ganina nga si Ram may gagaw ni ato sa likod sa kong kwarto gamit yung kusina naman siya. Uy, mura magunay
puro mag naikubra, niya, namo ko sa akong kwarto, hadong naikubra sa, udah po na kaayo. So, pag siya may mutang, iya yung ipangita. Tinuod yun. Dito siya sa suo kaayo, di nang itlog ang manok, kay dito pa kay pagkakaboy sa mga kahoy-kahoy, guban pa, dito siya ni suksok to niya, nga ito may kusina, maglutulotog, may nagsusunod o kahoy ba, kaya kami kami kahoy dire. Diha siya niya, bapa kay siya, eh, kanang, pakita niya, ikuha niya na ni Maribel kanang black and yellow, nga cobra, taas siya, taas-taas. So, nga to siya dito, kay ganahan siya mo kaon sa itlog sa manok. Kunya din ha silingan niya ang iring. So sila friends sila si iring, yung iring. Naday kas sige o kaon na lang ng manok din ha. Daghan man na dihang mga kuan daghang itlog sa manok. Kinara sa ubos ba. Nasa medyo yuta ra siya yan. Napina lang sa mga kahoy-kahoy nga daghan sad kaayo. So inana siya but kanon mahadlok na ta before wala na siya. And yet when God gave man the freedom, iyang gitagaan sad og freedom ang tao nga mupili niya or musupak ba niya kay gitagaan niya og testing o kanang nadiha sa tilwa sa Garden of Eden bunga ana yung kaon na ha kay the moment mo kaon mo mamatay mo sa tupaan ilang spirit mamatay unya maangkon ninyo ang makasabot na mo say good and evil good ra man jud unta to why evil okay so mo na nga tungod kay ni bali man sila ni ana ang sinful nature sa tao na created kung ato na panunod mo na nga kita nahimong tatang ulipon sa sala kay dili man ta wa man tay kontrol sa sala ang sala mo ni ulipon nato mo nang kita kung magpadayon ta pagpakasala di kita moduo sa Ginoo di kita mga ipasaylo ang kapungot ang kasuko ang wrath of God na adyod sa tao mo nang the wrath of God is upon the earth okay upon the earth right now but ang katong mga dunanay Spirit of God nga musiga nga tong agtang din ang ginuray nakakita ni ana kay naa tong Spirit of God dita apil sa iyang kasuko pero mao sa na ang Ginoo nay gugma sa kalibutan nga gihatag niya ang only begotten son nga mutuokan niya dili laglag kun dili makabato kinabuhing walay katapusan in heaven now doon na tayo mga heroes like si Rizal, Bonifacio, Mabini pero sila ni fight ni sila sa atong freedom para maangko na to ang kagawasan as Filipinos. Daghan sa mga nasod nga nakigubat sa ubang mga nasod o sa mga ni sakop nila aron makuha nila pagbalik ang ilang freedom. Now, that is how vital, meaning anak importante ang kagawasan. Kaya kung di ko kakalihok, mo man kagituok, di ba? Nga, di ka ay bling ingat to, ay bling diri, ay duko di, ay hangat ito, ay lihok din, ay, ana ba? Where everything is di ka use gani sa imong faculties, mental faculties para ka pakimog mga desisyon. Mao na nga ang pagkaulipon o slavery wa jud na nagtubot nga kitang tao nga hinimo unta sa image of God nindot maguba man ta tungod sa sala kay naulipon man ta sa sala kay ang sala no ang slavery kung slave na ka sa sala or slave ka sa usa ka tawo, okay? Nahimo na kang object, nahimo lang kag butang na lang ka nga gamiton para nga siya makaginansya or gamiton lang ka para sa iyang pleasure. So, mo na nga ang kagawasan from legalistic ways, kanang mga permi ng ani ana-ana or legalism or false sense of righteousness, mo na atong gitanaw din karon nga ang tao mapadayon di siya pagpanglihok sa sayit nga pamaagi haron nindot siya kanahon sa Ginoo nga nisud siya aning buhatan ni ayo buhatan na inana siya nawag ta ang freedom diha mao na ang gi-emphasize ni Paul dinhi sa iyang sulat sa Galatian churches so makadungog ta sa iyang pagpangasaba o sa iyang argumento may tungod sa balaod o sa grasya sa Dios ya karon ato makit-an siya nga nanawag jud siya nga uy pupti ayaw ilabay ayaw pasagdi ang kagawasan nga inyo nang naangkon ni Kristo Jesus mao ni ang atong pagatukion karon unsaon nato how to keep our freedom in Christ number 1 ingon si Pablo
kay gihimo na mamong gawas nun gayud ni Kristo, sigurado nga magpabilin mo nga gawas nun, ayaw pahigot balik sa slavery diha sa balaod. In short, number one, ayaw pali po balik, nagawas na naman ka. Kaya kung magpahigot kag balik, then ang grasya sa Dios wala na nimo, or ikaw mismo nakigbuwag ka sa Ginoo sa iyang tanang kaayog sa iyang grasya. Okay? So ngani sa NIV, yun sa pagkasulti mo siya din, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, barugid jud na, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. So, si Pablo, after showing sa Galatian believers from the scripture, usay gisulti sa balaod, diin iyang gigamit gani ang kinabuhi ni Abraham, natong itunaan last week, no? Ug ang iyang duha ka asawa, nga dunay duha ka representation, the New Jerusalem o katong sa Mount Sinai, ug sa iyang duha ka anak usab, nga ang anak nga anak sa ulipon ug anak sa gawasnon. Ya karon himo siya conclusion, no? Panghinapos sa iyang argumento. So ningon siya nga tungod kay gihimo naman jud kang gawas nun sa Ginoo, barog. Ayaw pagyaka, ayaw pagmika, ayaw pag hinapulan nga di nimo trabahoan ang imong kagawasan. Magbantay ka nga way probag na kay treasure kaayo nga imo jud ang bantayan nga dili na kawaton. Kaya ayaw pabalik o pahigot. Kay slavery man gud is nahigot ka, no? Kanang di ka kalihok, wa kay mahimo kay kung sa isulti buhaton na lang jud nimo. Kaya just like when a person tells you to always do this, do that, unya kibaw ka nga wa na ka respeto wala na ka gitan-aw nga isip tao, kung dili ulipon na jud ka, o gitan-aw ka nga murag helper ka, o gitan-aw ka nga kanang dili ka tao. murag kag nobody, murag kag robot. Slavery man na, kailangan mo barog jud kani ana, okay? Kay di man ka slave sa tao, slave of God man ta niya. Ato na nagitanaw sa una, no, nga to be a slave of God is the best place that we can be, and the best kind of slavery. Kay ang slavery diha sa Kristo Jesus, nindot kayo daghan kay taong mga rewards, no? So mo nang ingon siya dinhi, ayaw polipon sa balaod. Nga ningon siya dinhi nga padayon mo sa kagawasan nga inyo nang naangkon pinaagi sa sakripisyo o kamatayon ni Kristo Jesus diha sa cross. Kaya sa following verse, madungga na to si Pablo nga nanawag nila nga dili magpasiliyo, dili sa magpahigot sa legalistic way o sa ilang reliyon nga gitawag og Judaism. Kaya ang Judaizers man tong ni-try bira nila, no? So nanawag siya nga, ayaw mo, nya karon pa magpatuloy jud mo, so magpatuloy jud mo, nagpahigot jud ka og bakal, o pahigot jud ka og lambo ka nang klaro na jud kay pagkahigot nga din aka mahimong gawas nun diha. So manangingon siya sa verse 2, paminaw, ako ni si Pablo nagsulti ninyo. Kung para ninyo ang inyong pagkatinuli, kung magpatuli mo para ninyo, mahimo mong insakto sa Ginoo or maklaro jud inyong kaluwasan, then ingon siya, then why benefit ang Ginoo ninyo? Yung mo balik og sulti ninyo. Kung mo suwain mo balik nga mangayo mo pabor sa Ginoo kay ang pagpatuli mahimo jud ang Ginoo nga malipay kay nako. Uy, nagtiingon ko ninyo, kung inyo nang buhaton, mubalik jud mo nga inyong sundon ang tibuok balaod ni Moses. Kay kung magpadayon mo ni Ana anang pamagiha para nindot kunuhay mo tanawon sa Ginoo, ang mahitabuan na naputol mo, na-separated mo sa Ginoo ug nahilayo mo sa iyang grasya. Now, during sa time of Paul, ang circumcision wala kay gi-practice sa mga Gentiles. Sa panahon ni Paul, wala kay gi-practice. In fact, ang Greco-Roman culture, Greek and Roman man siya at that time, kitanaw nila ang kanang tinuli nga uy, kaluod, ano ba, repulsive nga act. So, ang issue atong panahon na, kung Jewish convert ka or non-Jewish convert ka, kanang Hintil ka, nga nahimo kang Christian, ang issue na is, kinalan tulion jud ka. Nahimo na siyang dako nga controversy nga ang early church
kani adto magsige sila og lalis kung sakto ba yun na og dili. Just like ang karon sa atong modern na time, daghan pang hapong churches nga mag-ingon kung dili ka maka-speaking in tongues, di ka tinuray born again. Na usay mo pray ko nga mugawas no, mugawas siya nga lain akong pinulangan gisulti at speaking tongues. Unsa na siyang language wa kibaw. Okay, basta mugawas na wala ko siya tuyo Pero in many churches, tagaan kag syllables, mura siyang mantra sa yoga. Yun si Maribel kay nakasold na siya yoga sa una, tagaan kag duha ka syllables yung takag ma. Nadungog na ko sa una is la la. Kasi ka kana la na ko kuno nimo gikan sa ilan sa imong gani sa imong sa sulod gyud kasi mo la hangtod mo gawas na lang ang kada ka wala, oy, gi-force man na nimo nga speaking tongues. Ang speaking tongue is given by God kay sa kadaghan sa imong i-express sa Ginoo di na kanimo ma-express. Tagaan kanyag language nga ikaw ug ang Ginoo ran ang nakahibaw-an na nakasabot. Nya kung ikaw tagaan sa Ginoo og speaking tongues nga gift, ikaw mismo nakasabot ka nga nag-worship ka sa Ginoo. In fact, mahubad nimo na. Okay? Apan si Paul gani sa 2 Corinthians, sa Corinthians, 2 1 Corinthians, ingon gani nga, kung di ka kahubad, dapat na makahubad ana sa church. Okay? Sumao na ang karon. Sa ating ang panahon ni Pablo, kinahanglan tuli ka, kay kung di ka tinuli, di ka tinuod born again. Di ka tinuod nga naluwas sa Ginoo. In short, di ka kasud sa langit. Sumao to ang debate sa kanunay. Daghang mga church sa nga ni allow nga tulion jud ka, ang uban sa lingon jud dili. Ug ang usa jud dinhi ingon si Pablo. Kay dunay siya authority coming from Jesus Christ unsay insakto, unsay dili insakto. Ya major man ni siya nga doctrine. Di na siya gamay nga doctrine nga kung pwede ra, okay, pwede ra siya magpataas ba siya buhok o di siya magpataas buhok, bahala na siya. Ano ba? Kaya may iba din nga, mabayad ka, taas yung kang buhok. Kaya kung di ka taas yung buhok, is ka tinuray born again. Well, di man puan, gawa man nas Bible, ano ba? So, sa ancient Greek and Roman culture, ang kostumbre sa mga kalakinan nga ila yung giandan buhaton is mga ligo sila publicly naked. Okay, so ato sa public bath, naghubo na sila din ha. Wa sa pakialaman na. Unya, para nila, ang kanang foreskin kanang sobrang nga panit din ha sa kinataw sa lalaki, valuable kay na para nila. So kung naputlan ka anang sobra nga gawas na din ha siya, ay indecent na murag ni kaluod nimo kanang dili na mao kanang dili ka dapat ingon ana ba. Kubag sa ato nga kung makitaan ka nga naghubo ka des ubos murag ay kalain ana bitaw. Pero sa ilab okay ra ka nang naked pero kung makitaan na din ha nga ni retract na ang glans, indecent na. So, doon ay ubang mga Hudiyo nga mga kalakinan, musud sila sa painful procedure called epispasm. Sa to pa, i-reverse nila sa pa, ipapunan o pabiraba nila para mabalik kunuhay sa original. Labi na kung sila athlete, kay ganahan sila mo duwa sa athletic events. Kay daghang athletic events na maghubo sad. Ya kung tinuli ka, di ka pwede. Okay? So, mo na siyang epispasm is a reverse, an ancient surgical practice of foreskin restoration. So, in short, reverse circumcision. So, matunggingon ninyo, ang Hudiyo nga ganahan siya makonforme sa Hellenistic culture, aron siya maka-api sa public activities, especially in nude or hubo ng athletic games, o kanang maghubo ra ang tanang mga laki nga mga ligo ngadto, macho makatanaw ni ana nga naadyo ka din ha ana ba ilang ipa-reverse ang ilang pagkatinuli nga mga Hudiyo kay mga Hudiyo ba dapat tinuli ang tanan. So dunay mga Hudiyo nga napakahintil. So kani nga konsepto mao ni ang gi-refer sa New Testament sa 1 Corinthians 7 verse 18. Then si Pablo ni ingon jud nga oy kung di ka tinuli ayaw patuli. Okay? So, nag-refer siya sa practice sa spiritual circumcision nga mao ang importante dili ang physical nga circumcision. Now, ang Greco-Roman authors nagtanaw aning tinuli as a defining character of Jews and the others. So para nila, kung tinuli ka, ay Hudiyo ka,
or kanang usa ka sa grupo nga mga inana ang mga kuan ilang batasan magpatuli ana ba. So while ilang gi-recognize ang practice sa ubang nga grupo kay apil din ha ang mga Egyptians ug Arabs, dili jud na mao practice sa Greco-Roman customs. So in short, sa at that time ang Greco-Roman culture mao ang nilangkob, sila ang dunay influence sa tibuok kalibutan at that time. Pura bags koan ba kanang kagaron sa may sa may kultura nga murag ni ana kay sa tibuok kalibutan ang US, di ba? Culture nga kinahanglan para ma-in ka kinahanglan you speak English like an American, ana ba? So you can say it, you can speak it, you can the diction and even the writing is very American. So para in kay ka. In short, makita nato din nga gipangbuhat ni nila himo na siyang controversy kung magpa-in ba ka o dili ba ka mo-in. So Roman Infar often viewed sa dili Jewish non-Jewish proselyting which include circumcision with hostility. In short lagi hostile sa digos la ganahan ni ana. In fact, sa Emperor Tiberius ni attempt sa pag-ban sa practice. Yang giban, dili na pwede nga mga laki magpatuli kay ngilad kay na di na mao ana. Nahimog siyang issue, no? National issue, international issue na siya. And later, ang Roman law would equate circumcising as non-Jew with castration. So para nila, ang Roma na mismo nga mauna sila ni dako kayo nga empire at tatan sa kalibutan, ila yung itanaw kung magpatuli ka niya, dili ka Hudiyo, imong gi-castrate. In short, mura kag ipaputol nimo ang imong kinatao. Mo na ang ilang tan-aw ni ana. So dako jud gani siya nga issue atong panahon na. Mo na si Pablo sa iyang verses 2 to 4. Naghatag siya tulo ka importanteng butang nga dapat ilang hinuktukan sa mga taga-Galasya nga mga magtotoo, mga dili Hudiyo nga magpaka-Hudiyo. Okay? Aron main lang sila nga sa mga Hudiyo. Okay? Bahala na dili masuko ang mga dili Hudiyo. Kaya para nila is ganahan sila nga ilang kaluwasan ma-sure jud og maayo kay kinahanglan magpatuli daita. Okay? So mao na nga ningon si Pablo, di ka kinahanglan mubuhat anak. Kay kung buhaton na nimo mapatuli ka, imong gi-reject, imong gibalibaran ang grasya sa Ginoo. O nagpailawom ka sa Judaism, ang reliyon na ilang gi-embrace. So mao naingon siya, oy paminaw mo, ako ni si Pablo ni sulti ninyo, kung paminaw ninyo ang pagpatuli, makahimo ninyo nga nindot mo tanawon, murag mahimo mong right, correct, tarong sa tubangan sa Dios, then si Kristo nahimong walay epekto sa inyo. So Christ is of no benefit to them. So manang ang tao manggod, the moment magud siya magpatuli, misalig siya sa iyang kagulingong paningkamot o kusog nga mahimo siyang nindot, limpyo, matarong at tubangan sa Dios. So kung maningkamot ang usa ka tawo sa iyang kaugaling kusog aron mahimo siyang tarong sa Ginoo, then iyang gitalikdan ang grasya nga gihatag sa Ginoo nga maluwas siya nga libre nga wa siya buhaton kay gibuhat naman ni Kristo kaluwasan. So manangingon nga di ba murag wrong kayo na niluwas nimo, di jud ka kay ikajoy mo try og luwas sa imong kaugalingon. Kaya atong hanumduman, ang kaluwasan is only through Jesus Christ. Ug iyan ang nabuhat nga to sa cross. Maura jud na ang kaluwasan mo nang si Paul sa chapter 2 verse 21 ningon siya nga di jud nako ibutang sa daplin ang grasya sa Dios. Kay kung ang pagkatarong akong mabuhat pinaagi sa pagsunod sa balaod, magbuhat ko sa akong kagulingong pamaagi, pinaagi sa akong reliyon, then kawang ang pagpakamatay ni Kristo. Nahimong nothing, nahimong invalid, nahimong non-valuable, walay believe ang matay ni Kristo. In short, muraging na naman si Jesus Christ, oy kapoy, magkagnaog, diri sa kalibutan, oy, pakamatay ka na sa cross, oy, nga, mahimo man ako, nga mahimo kong matarong sa imong atubangan. Ingon ana, di ba kwanta, di ba it's a kind of character of man na ingrato, garboso, taas kay garbo. Di ko patabang, ako'y mabuhat ani, aray pakita dyan ako nga mas maayo ko, etc. etc. When actually, di dyan mahimo sa tao niya na kinalang di kagtabang.
Kay mao man ta, di medyo na tumahimo ang nga mahimutang way sala to sa amahan, to sa atong mga gipangbuhat din nga mga amahin buhat o pakamatay ko, ako ihatag tanan akong mga kwarta, bahala pobre na kaay ko, basta lang tanang mga tao dito sa ini San Remigio, Bugod, dan matay na etc. Baka build sila, balik sila mga balay, patukod ko mga simbahan, etc. na para dili ko tanaw sa Ginoo. Yung Ginoo niya man wag pong kamausap daghan kay kapag pamalikas, manglibak gihapon ka, manawat ka po kay sikat tao, mangawat gihapon ka, mangrape gihapon ka, etc. Nya di ka maayo og taras, di ka maayo batasan. Yung Ginoo, wag gyapon na. Okay? So mo na nga ang question is, do na ba mga Gentile converts, no, mga Hintil nga na circumcised Jude sa Galatia sa pagsuwat ni Pablo sa letter? Uban nga, I presume there were. Kung gitan-aw sa gusabang komentary, ningon sad sila nga possibly there were. Okay? So, okay nga jud ko nga dako possibility nga naa na jud nagpatuli nga mga Gentiles para lang jud sila ma-in sa grupo sa Judaism. Remember, ang ilang struggle adto is grabe kay persecution. Wala sila pamilya, lisod na kaya ang trabaho, isolated na sila, more parang nag-inusara na sila, wala sila friends, tawat nila. Unya na may mga Hudiyo nga na born again kunuhay, nga nisod sa ilang pundok nga niingon kuwangan ka bay, kuwangan ka ma'am, kuwangan ka miss, ang imong bana kinahanglan magpatuli, ang imong isong mga laki kinahanglan magpatuli para gyud sila matinuray mo born again. So nangita silang comfort in the arms of men. Instead of mangita sila comfort in the arms of God, ug makontented unta sila sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo Jesus diha sa krus. So kay we sad guys lag pagtuo, kay wa man jud kay sila mohangop sa pagtuo diha ni Kristo Jesus, aw dali jud kay sila nabira sa tentasyon nga magpatuli sila. Makita nato din nga si Kristo Jesus nagpaint o picture nato sa duha ka klase sa mga superficial, mayon ko superficial, or si Paul din ha sa King James mayon nga carnal, or ang uban na mo term as nominal Christians, or in short para nako MBA akong gamiton to nga ningon si Brother Dudong namatay ng taon ni siya ningon siya nga daghan kay murag born again, pero dito na born again, musimba man, sakripisyo man, mo-tithes man, murag hallelujah, mo praise God the Lord sa etc. pero di gyud sila tinuray born again tungod kay makita nato ang mga kinaiya. Ug akong tawgon ang first group as rocky believers, kay mao man sila ang nasa rock na ang pagsow sa seed sa Ginoo, mga rocky ni sila. So kay rocky man ang pulong sa Dios, wa kayo mutukop, no roots, was roots, pili kay kaugat nga to sa ilawom. Kay mutuon lang sila for a certain time, pero nanagay testing silang pagtuo mga wagtang may sila di na may Kristo dahil na mga problema etc. Di na matay lang sa tong pamilya, itong mga friends, mga wagtang naman, daghan kay sila og mga reason nga mo fall away kung dunay testing. Ang other one is thorny believers, no? Kaya ningon si Jesus Christ, dunay ang pulong sa Dios gagisabot wadto sa mga lugar nga thorny na daghang mga thorns, may lalain nga klase nga mga tanom sa dihat nga di katubo baharang sila. Okay, di kay sila ka gawas kay ngano man sa ilang pag-journey sa bag-ong life nila, dali kay sila mag-uol sa ilang kinabuhi. Ala, uy, na di ko'y portalo. Basta una, no, kanang, sige lang kong laag. Gina kay kong friends, manawag, ana, ilingaw ka, ayo, uy, karoon ay, murag lonely man akong life. Pero murag naman ko'y matawag niya. Karoon, kadoon na ko, mga wagtang man sila, uy, murag sila bapos, mga wagtang niya. Manawagan ko, tigay manubag, kay kuya sila akong walihan. Kaya pakibawas lang, Christian ko, di na biya ko masulti may tungod ni Jesus Christ nila, puli gihapon sila na nako. Worry about money, about hindi ko na promoted kay tungod kay believer manggod ko niya sa ganahan ako ay ko anak ako sa nang taguon akong pagka Christian oy anak daghan kay silang worries, natuok sila aning mga worries nila sa riches and pleasures. Mao na nga kaning mga klase nga tawhana dili mo hinog, dili mo mature.
Okay, possibly these are those nga faithful kay matong church, pero pirmi sa diha sa prayer meeting mayon sa pirmi nga uy pray ko uy kay mauna pero wadyo kay nadungog nga kadaugan pirmi kapildihan nga unsa kalisod ang kinabuhi. At the same time, sige kung kalisod, pero makita nimo sa FB, kasi glaag, tagig suppose sa mga pagkaon nga lang ipangaon. Yan nato sila ani nga lugaran, at sa nga itong lugaran, nga ito sa aglaing mga nasod, yan muli din sila, lisod kayo mong kinabuhi, oy. Kaya mga tao na, please lang mo invest sa gingharian sa Diyos. As sila investment, as silang mga gihatag nila ilang tanan, ilang kwarta, etc. Ang ilang tanan, nga gihatag sa Ginoo nila sa ilang own pleasure. Silang kagulingong talipay. Of course, oy, ako ginaghago ani. Wrong. Nihago ka, kasi nihatag mo kusog. Nihago ka, niya na successful ka, kasi nihatag mo na. Ay pagunahuna nga ang imong kusog kanimo, ay pagunahuna nga ang Ginoo may nag-open og doors nimo nga na successful ka. Kaya pwede na siradaan sa Ginoo, di na ka ma-successful. This is how foolish we can be in thinking na kita ang sikat. Dili, ang sikat ang Ginoo. Okay? So the second thing nga kinahanglan nila subtone is that kung i-embrace jud nila ang Judaism, nga magpatuli pa jud sila, muna ninyo si Pablo. Oy, sultihan ta magbalik ka. Ha? Ako stress sultihan. Sultihan na magbalik ka kay murag suko may Pablo nini. Kung magpadayon jud mo ba nga magpakitang gilas kay mo sa Ginoo nga magpatuloy jud mo hinumdumi. Kinahanglan ka kung magpatuloy na jud ka. Kinahanglan ka mo obey sa tanang regulasyon o tanang balaw Ginoo nga gisuwat ni Moses. In short, full obedience ang gikinahanglan kung mubalik ka sa balaod. Din adyo ka muligod. Kaysa ba? Sila mismo nga nag-advocate ni ini nga to sa mga Gentiles, oy mapatuli mo. Wasad sila jud makakatuon, gikan silang katigulangan na ang history nila is ang pirmi ang Ginoo. Disiplinahon sila, mubalik na sila sa Ginoo, yung musunod na sila pamagi sa Ginoo, then musupak na sila. Disiplinahon na sila, mabitan ng pirmi na sila ma-out diha sa yutang natawhan sa Israel. Nga land of the promise sa Ginoo nga mahimong inyong kayutaan. So, nakalimot sila nga paghatag sa Ginoo sa law, aron sila makakita na di sila makasunod. Di sila makasunod. Kay isud na biya ang sinful nature sa tao. Amen? Okay? Way back pa in the time of Adam and Eve, nga gihatag sa Ginoo ang grasya. Muna ang Ginoo muhatag siya sa grasya pinagi sa pagtuo nato ni Kristo Jesus aron mas maluwas ta kay on our own strength and power di jud nato masunod ang mga pamaagi sa Dios. So, ang gihatag mo sa Ginoo ang balaod gani, gihatag sa Ginoo ang balaod ngadto nila isip shadow of the things to come. Aron makit-an nila nga dunay joy mubayad sa tanang sila sa katawhan, dunay jud sila doon na yung mamatay o ang dugo may mo limpyo sa tanang sala sa makatawhan nga ang Kristo Jesus muna o good siya may mo good siya ang tao. So ang ilang minds gi-prepare sa Ginoo sa ultimate sa ultimo nga sakripisyo din ang tanang mga sala mapasaylo dili pinagi sa dugo sa mga animals nga ilang pamatyon og ihalan ngadto sa templo kundi malimpyuhan ang tanang mga sala, mapasaylo ang tanang mga sala sa taong naghinusol. Kaya gipasaylo naman sa Ginoo, pero kung di ka mga paghinusol, di man maimo. Ready naman. Ano ba Ginoo? Ready na. Kasi mo dawat ani. Ako Lord, gay ko pasaylo Lord, gay ko pasaylo sa mga sala Lord. Dawat ko sa sakripisyo nimo sa imong dugo diha sa cross yung Ginoo. Okay, gipasaylo na tika. Ana man gud ang Ginoo. Dito tungod kay gibuhat na niya gipasaylo ng tanang tawo nga qualified ang tanang tawo ang maghinusul mao nang repentance is very important sa atong paglakaw sa atong pagtuo makasala ganita pasaylo ako ha pasaylo ko atong dapita ana dili ta maggay-gahi pangayo pasaylo kay kinsa man ta magpagagay pasaylo nga siya nakasala, ako nakasala. Kitang tanan nakasala. Kisa may wala makasala nato. So kinsa gyud ang muhatag sa forgiveness ang Ginoo. Nga the moment mga ikagpasaylo, nagpaubos ka.
Hindi mo ko pwede magpaubos na niya, tawra man na siya. Sige no, mga ko. It's a practice of our humility sa atong mapausanon nga kinaiya. Bisag bata pa na nakasala kami nga, sorry kaayo girl, sorry kaayo top, sorry kaayo lang long, nga napatiran ti ka or na whatever, nasultihan ti ka di mo. So mo na, si Pablo, summarize niya sa Galatians chapter 3, before ani, nagbasa na ta ani, ato na nagitunan, chapter 3, verse 24-26, ug akong basahon sa Berean Literal Bible, ug akong is basahon pagbalik da kaninyo, verse 23-24, in English. Now, before faith came, we were held in custody under the law, having been locked up until the faith being about to be revealed, so that the law has become our trainer, guardian, tutor, schoolmaster, disciplinarian, teacher, nga mo point na to ni Kristo Jesus. Aron, sa dang kita ta, ay, no, si Jesus jud akong kinahanglan, kay di jud ko kabuhat. Yes, bisag saong kag train kung dili ka mo salig ni Kristo Jesus, di jud ka mainsakto. Kaya pinaagi lang ni Jesus Christ mo, tanaw ta niya, mahimutang justified o mahimutang tarong. Kay nituo ka ni Jesus Christ. Pagtuo lang, dili sa imo mga mayong buhat para ka maluwas. Tuo ni Jesus Christ, then, pagbuhat o mga maayong buhat. So, nang sa verse 25, karon the faith has come, we are no longer under a trainer. Kaya nga naman, si Jesus Christ is always through His Spirit telling us, teaching us, causing us nga mo-obey sa pamaagi sa Diyos. So point number 3, nag-stress ni Pablo din aron masabtan nila kung mo-embrace sila sa Judaism, is ningon siya, kung mo try jud mo nga mahimo jud mong matarong sa Ginoo pinaagi sa balaod, na imo jud giputol ang imong pakigrelasyon sa Ginoo og nahilayo jud ka sa grasya sa Dios. Nasa NIV ningon sa niya, you are trying to be justified by the law, have been alienated from Christ, you have fallen away from grace. So maputol sila, kung magpatuloy gud sila, okay? Maputol sila sa Ginoo, mahimo silang estranghero sa Ginoo, ug nalayo sila sa grasya sa Dios. So, okay, imagine ka, usa nimo ka arm na putol. Usa may tabo sa kanang naputol arm. Manay pulos, di ba? Di na nimo mabalik diri. Bisa pang itahi na din ha, di na mo function. Okay, na surgery, di na mo function. Butangan na lang na dihag mga gadgets para mura na nag-robots para mo mulihok, pero di siya para ani na natural, mura pa na teng 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 teng. Di siya natural yun. So kanisang word alienated, alien, no, gives us the idea of being separated, na lahi ka. Not the same kind, di ba? Alien na ka, dili na ka usa ni Jesus Christ. Ingon Jesus Christ, mo naman yung Jesus Christ sa Matthew 7. Kinsa ka? I don't know you. So in other translations, makuha pa dyan na to ang picture kung maunsa ta, kung unsay may tabo na to, kung mubalik ta sa balaod, or magbuhat tag pamaagi pinagi sa atong reliyon, sa atong pag-embrace sa atong reliyon, nga mahimo tang insakto sa Ginoo. Okay? Ingon din King James Bible. Kung na imong buhaton, si Kristo has become of no effect to you. The New King James, you have become estranged from Christ. New American Standard, you have been severed from Christ. Okay? So makita na to nga, maputo lagi malayo lagi ta, mawagtang lagi ta. So ang grasya sa Ginoo is unmerited favor. Wa kay kibuhat para ka matagaan ana nga pabor. Kaya dako kay nga pabor. Ang greatest favor nga gihatag sa Ginoo sa tao is ang kaluwasan. Then kung ingon kay kag naluwas ka, katupa ang kapungot, ang kasuko sa Ginoo, sa Dios samahan, wala na nimo. Ug di na ka malabay ngadto sa impierno. Kay nituo lang ka ni Jesus Christ alone. Wala Jesus Christ plus, wala. Kasi Jesus Christ, mura may nibayad sa atong sala,
kung ang iyang sakripisyo maura may madawat sa amahan, dili man ang atong sakripisyo, dili sa sakripisyo sa uban para sa ato samot, dili madawat sa Ginoo. Therefore, tanang sacrifices di gyud madawat sa Dios. However, ang tanang magtotoo expected to do good works. Isip expression nato sa atong gugma sa Dios, din ato nang gipadayag ipakita pinaagi ngadto sa atong mga family, especially ang family of Christ. Okay? Wherein mo tie up ko niini. Nang hatag ta, nanabang ta, are they believers? Mo na hanawon nimo. Dapat atong hatag atos mga believers para daghan silang pundo nga sila ang masikat ang Ginoo kay pinagay nila o kay tas lang anong daghan kanang naghatag ang mga born again din haoy sa Nemihiyo. Okay? Ug ano man ang naka-build maday na sa ilang mga balay diha oy. Bihad ani mo born again no. Utabang gyud na sila nga why condition sa matag usa. So that they will see a difference sa family of kanang mga Kristohanon nga tinuray nga Kristohanon nga natabangan og sa dili Kristohanon kay kadaghanan karon they will do anything mo apil-apil etc. But sige na lang para nako ako this is me una tabangan jud nako mga workers nga nagsakripisyo in taong Villanas Lakadlaw nga sila mismo ilang mga balay guba. Sila mismo mga way pagkaon. Sila mismo walay kuryente. The same situation man sila. Batua sila ngadto nagsige panghatag sa mga gihatag. Kadaghanan ra ba nato ang mga believers muhatag para ni sa ngadto nila. O gito guno na oy unahan mo kaon ang inyong pamilya, inyong mga anak pakanaasa o kaning suga para inyo sa ni. Ya dadadana ni ko asa mo padong o kaning mga unay sobrang kwarta da ay palihnahinan mo paltog halo black pag pamugwa amakan etc. para di mo magsulo ba tong plastic. That's the folly jud kadaghanan nga believers magpagkikanggilas dayon ta support ang adto. These are people who do not believe in Christ. Yang mga tao diri sa Ginoo nga nagwadwad umayo ko para matabangan kun way kay ni silang luoy kay way kaon, way balay, way etc. Is that a good picture? No. They can a good picture. So para na ko gyud we need to understand. Ingon yeah, I think it's Paul in kalimot ko asa, I think in Ephesians or the end of this Galatians ingon siya nga muhimo tag mga maayong buhat especially to the family in Christ. So, mo bring ko sa another point. Mura na nobra na ko sa time. 1 point lang to. Kinahanglan na atong faith mo works through love. Kaya ningon si Pablo, kung napuyo kita sa Espiritu Santo, naagyo ni Espiritu Santo na to, maghuwat ta nga dunay pagtuo sa pagkatarong nga kami sa Ginoo na to. Kasi diyang atong gibutang atong pagtuo diha ni Kristo Jesus, ang atong pagkatinuli o di tinuli, di na importante. Ang importante is ang imong pagtuo, imong gi-express diha sa gugma sa Dios. So si Pablo is saying here na ang tao nga dunay Jesus, dunay Holy Spirit. Kung nakay Holy Spirit, ang Ginoo mohatag nimo sa grace. Grace nga doon na kay strength, doon na kay power. Nga muhuwat na jud ka. Okay? Nga as human beings, wa man tay pasensya, di gyud ta mo lahutay. Kaya ang kanadyong paghuwat, perte yung laaya. Kapoy ka nang maghuwat. Pero patience and endurance are components of waiting. Kasi dihang naghuwat ta, diya sa pagtuo, na-exercise atong pagtuo, nahimo siyang dako, nahimo siyang stronger. So, usa man na, nga they need to wait and receive by faith ang pagkatarong nato diya sa Ginoo. So, daghang mga writers nagsulti nga this is about the completion of our salvation nga tula sa langit, in the presence of God. That means ang promise sa Ginoo of eternal life with Him in heaven forever, maimo na. Mo na atong gita. Tama na, whatever trials here on earth, makagwanta ta, nga maghuwat ta sa tabang sa Ginoo. Therefore, kung atong ibutang itong pagtuo ni Kristo, wala na gikinhanglan mo buhat pagtaglaing mga butang. Okay, sufficient naman si Jesus Christ. Kung sa punto diri sa mga mga Gentiles, di kinahanglan sila magpatuli. Kasi Jesus Christ
ang nibayad sa tanan nilang mga sala. Kumpleto na sila. Done deal na itong gibuhat ni Jesus Christ. Di ta maka-add or maka-take away sa iyang gibuhat. Perfecto. Si Jesus Christ was the perfect sacrifice o wa siya mismo sala. Complete ang iyang gimuhimo. Mabitang sa cross ningon siya, it is finished. It is done. Kaya only sacrifice nga duwaton sa amahan, ang sakripisyo raman sa iyang anak. Okay, kay wa man gyud siya gihimo nga sila nga makalingiw ang amahan. So tanan nga mga butang nga buhaton nato nga i-add on nato sa gibuhat ni Kristo Jesus is nothing. Okay? So mo nang ingon siya dinhi sa verse 6, kung atong ibutang atong pagtuo ni Kristo Jesus, then importante kay nga atong ipadangat, atong i-express, atong ipakita ang atong pagtuo diha sa gugma. So, kay everything is by grace man sa Ginoo. Atong salvation, grasya na. Atong bagong kinabuhi, grasya na. Ang forgiveness atong sala, grasya na. Sa atong pagkatao, nga natawo tayo, kumplito ganita, ubang tao, daghan kay silang mga defects sa ilang pagkatao. Grasya na. Tanan nga nani mo, tanan nga na-achieve nimo, grasya na sa Dios. Therefore, what ay reason nga di nato itugyan atong tibuok na pagsalig sa mga ikaw karon naglingkod ka sa lingkuranan, tibuok jud nimong gilingkuran ang lingkuran, nga wa jud ka nagtabang sa lingkuranan. Amen? That's the kind of trust that we need to give to Jesus alone. So, the moment ang Gentiles mo place sila sa ilang trust ni Jesus, tinuli or di siya tinuli, ano benefit? Wala value. So, anong magkapoy-kapoy na? It counts for nothing. What siya na-accomplish? Why different siya? So, ano magkapoy-kapoy man dito sa usa ka butang nga wa man day na merit nito sa Ginoo. So, on the other hand, si Paul, iyang ginail clearly nga ang faith should express in love. Dili sa pagpatuli, kundi dili sa physical sacrifices. Kay wa man na ganin mumando ang ginawa ni ana, kundi gugma kana pakita nga atong gugma sa atong relasyon sa matag usa, especially with believers. Kay daghan jud kayo nga may lagi kaayo din ang performance sa church, pero daghan sa kay silang kagubot sila din sa simbahan. Sa ilang balay sad gubot sad sila. So manang ang atong respond to each other in good times and bad times is the most important one, because it must be an expression or respond out of our love. Kaya ang love banggo dili ma-measure sa mga butang atong nahatag, sa atong pagsigig share ngadto sa atong mga donations, kundi ang love ma-measure yun na sa tinuray nimong condition sa imong kasing-kasing, sa imong pag-deal, sa imong relasyon sa mga katawhan. So it's short, agape love. Mao man ang love ni Jesus Christ nga buot niyang ato sad. So agape love is selfless. Walay ako maguna, ako di importante. Walay kondisyon. Sacrificial nga love, sige lang kung ikuan sila ni grateful sila og dili ila na to. Ana ka ba mubuhi ka ba di ka sig yaw-yaw ka to mga sadbahis kito nga di nakabuhi na. Okay? So it's an act of will that seeks the well-being of others. Maghunahuna kag unsay maayo para nila, even if di sila mubaws nimo. Mo na ang highest form of love nga lahi sa romantic love, eros, or brotherly love, philia love. Diin doon na enduring, benevolent, magyatagon ka, o committed nature, exemplified by God's love for humanity and Jesus' command for believers to love one another as He loved them. So God's love for humanity is described in John 3:16, diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. O ipakita pa Diyos sa Ginoo ang iyang gugmag, ginag-manifest siya pinagi sa iyang pagahimong tao. Diantos niya ang tanan, hangtod niya to sa cross para makakita ta, maka-feel ta, maka-touch ta, maka-receive ta unsa jud klase nga gugma. Until now, Jesus Christ is extending iyang ipadangat, iyang nag-extend sa siyang kamot, siyang agape love for everyone aron mapasaylo sila silang mga sala o makadawat sila kinabuhing walay katapusan. So, utan ako, nakainilhan nga sama ni Jesus Christ. So, ano mo, salig pamantag ubang Diyos nga dili tinuod ni Diyos. O mga Diyos nga gihimo na tong Diyos, tao man ta sila, makasasala man sad sila. Binuhat ra man sad sila sa Ginoo. Ano atong mang buhaton sila nga Diyos? Kinsa man sad ta
nga atong himon sila nga Dios. Kung atong gihimo sila nga Dios, mas gamhanan ta nila, di ba? Kaya ato mas lang gihimong Dios. So, mungutan ako, possible ba for God na mahimong tao? Kadaghanan yung answer, yes. Kamo tingali, yes. O mga tanak sa kaduha, possible ba nga ang tao mahimong Dios? Kadaghanan sa tubag, dili. Kamo sa tingali, ningon, dili. So, mo na nga, close na nga case. Ang pangutanan ni ini, nakadawat ka sa guma sa Ginoo. Imo ba ning gipasa ang guma sa Dios sa uban? Mag-ampok ta. Lang ito nga mahal. Kami ba, Lord, pang may born again, maulit po ni gihapon o mga pamaagi, busy mi, ministry, etc. Pero, may kukumakit. Hindi ba mo pasaylo, di kami mga pasaylo. Ya, magdumot mi. Ya, Lord, kanang mamasangil din mi, yung spodayin mi. Lord, ano kinayahan, Lord, tantangan na, Lord. Ya, ang mga tao nga labi karon nga busy kay sila tabang-tabang pero daghan na karon nagbagot-bot na kakang ngadto wa may gasolina wa may kuan kaya satong sad sa Lord nga magbagot-bot pero magbagot-bot na mabot pag pila ka dunggan nya ang kanasang dunggan nga nagkadungog mupasa sad nga to ya lain pa gyud pagkasulti Lord grabe jud ang makapagkamakasasala di jud mi maayo Lord kung dili mi nimo limpyuhan. Napasaylo alam ni o Ginoo. Nangamuyo in taon ni Ginoo nga in these times of great need, especially in Cebu right now, the Christians will shine the brightest in their help, O God. O makita sa uban unta Ginoo nga Lord ang mga believers o Ginoo. Ya ang outreach sa Living Word Lord usara ako ni baon so far. Namang gani sa sugod, I don't know kung na form na budget na. Lord, dito sa San Miguel, igo kaya na sila. And most of them are still extending help to others bisag kalisod sila. Lord, bless them, help them, reward them, oh God, and cause them how to shine in these dark times. Especially si Pastor Elvin, kapo ko Lord nga, imo siyang kuptan, gusto ng mga tabang ihatag, di sila magdinaw o whatever, o di sila magpabor-pabor, kada yung pabor-pabor Ginoo. Kung di kisa yung tabangonon kaayo, tabangon jud, pabargon jud. Lord, please help us. Nga mo yun. Let there be many souls that be converted in Cebu. You know, oh God, how Cebu is really taken over by so many gods. Cebu is ruled by the enemy. It's very dark, oh God, from north to south, east to west. May everybody, oh Lord, magsaulog. Hapit na sa ang sinulog, Lord. May they stop that, doing that, Lord. We pray and we ask. And as for us, Lord, help us. Kami layo mi, marami kinahintang, bisan sila nga nasa Cebu. Biyang mo tagusan na mo. Asan na mo, kinsa mo tabangan, asan mo i-channel. People that we trust. And the people that I have also asked, oh Lord God, na sila na sila capacity, wa man sila, layo na sila, nasa Manila. May they respond as well, okay, especially na sila means you to to help. Father, tabangi sad si Karma, kasi akong ang channel da o Ginoo, and I trust her, oh God, Lord, kasi yun, tinuray yun nga Christian, disciple yun ni mo, a person, oh God, who doesn't take sides, oh Lord, he just walks with you over her husband, hindi mga kabataan. Lord, help them sa ilang mga needs at karon. Salamat kay sa imong pulong, o Ginoo. Salamat for teaching us how to keep our freedom in Christ Jesus. And Lord, let your name alone be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So karon mo kuansa ta sa atong mga elemento, no? If you have the elements, it is a once a month celebration nato to remember kung sa gibuhat ni Kristo Jesus alaga nato sa cross. Dili ni nahimong lawas ni Kristo kay wa abilidad ni ana di mo ta Ginoo ang element ang sani kanang liquid sa di siya mahimong dugo ni Kristo kay again we are not God. We just remember of everything that He has done for us. Okay? So, before we partake of this, kay maura man ni ang duha ka balaod sa Ginoo, baptism o communion, maura jud na ang sakramento nga atong is sani atong buhaton. So, let's just bow down and ask the Lord to forgive us our sins. Niya kung may mga sala nga balik-balik atong ato yung ng Ginoo nga ang tango na gyud na paminaw na to wa kay nahimong sala
mga tara sa Ginoo basta may mga salangan na imo di ta aware lang no. So para magbantay na sabta ni ana kay kung dili mas slave ka ana nga sala. So let's pause for a moment and talk to the Lord one in one. Father, salamat jud kay Ginoo for your Son Jesus Christ. And thank you kay sa grasya nga imong gihatag na namo. Gihimo jud nimo sayon kaayo for us to go to you, to go back to you, to be joined back with you, to be in fellowship again with you. By faith alone. So patas bata, iguwang, educated, non-educated, may kwarta, wala. Lord, malamon o dili, pagtuo. You make it all possible for us. So Lord, let our faith grow as we even celebrate what you have done at the cross for us. We thank you for the sacrifice you have done. Your body took the toll of the sins that we have committed. And you even shed your blood para malimpyuhan jud ni tudo-tudo, Lord, from head to toe. So don't allow sin to continue in our mortal body. Purify us, O God. Make us clean, make us new. And Lord, help us to be strong against any weaknesses that we have wherein dali kami matintang ananda kita. Pakitaan ni Lord sa imong gahom, usog, sa imong presensya, pinagi sa pagkuha ni ining mga butang ulod God nga makahimo na mo nga maluyam ni, mawagtang ni, usahay ni. Lord, please strengthen us in you, we pray. In the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. So let's partake of the elements. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Thank you for your blood made a way. Showing grace and mercy to those who fear your name. Lord, I stand amazed at what I see. Great is your mercy towards me, your loving kindness towards me. Your tender mercies I see, day after day, forever faithful to me, always providing for me. Great is your mercy towards me. Great is your grace. Thank you, kaayo, Lord. Ang kagawasan na amunan ko is because of your grace and mercy. Lord, cause us to be grateful always, to always give you thanks, oh God, as you've said in 1 Thessalonians, to give you thanks in all circumstances, for this is your will for us in Christ Jesus. And along with it, to pray continuously and to be joyful always. Kanang tulo, Lord, imo nang giingon namo nga among buhaton kay mo ni imong gusto namo. Di ka ganang mapildi mi sa kabulaanan, di ka mapildi sa whatever things that worries us. So thank you so much. And Father, whatever we have achieved or received from you, we are so grateful and we give it back to you, O Lord, and use us for your honor and for your glory to shine most, O God, especially, O Lord God, sa mga edad. So, Amahan, ngayon mo yung taon ni, nagainis mga kusog, ayuha ang tamang mga palatian o Ginoong Diyos, mahuna-huna man, makalagman, panglawas man o Ginoong. Imong tanang dokimay in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. So any questions or